Okay. So, tuloy po tayo sa ating pinag-aaralan patungkol po sa testimony po ni Apostle John sa sinulat niyang gospel po sa aklat po ng 1, no? At makita po natin last Sunday yung patutuo po na si Jesus po ang tunay na Kristo, ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ministry, no? Nagpasimula siya ng kanyang public ministry sa mga tao, sa Israel, upang ipakita po na yung prophecy ay napulpil na sa pamamagitan niya. Amen po ba dyan? Bagamat may naniwala, meron ding mga mas maraming hindi naniwala. At binalak pa siyang patayin sa sarili niyang bayan. So last Sunday, ang team natin ay Jesus proves His deity, no, by His ministry. At may tatlong pangyayari po na naranasan si Jesus, no, nang magsimula siya ng kanyang ministry. Ito yung siya yung mati ng wedding party, masaya yung mga tao, hindi ba? Kasi may kainan, may inuman, no, at doon sa pag-atin niya, na-encounter niya yung problema. No, yung hindi naman niya problema, no, pinroblema niya dahil sa paglapit ng kanyang nanay. Ano ba yung problema? Naubusan po ng alak na inumin. At na-pressure siya, hindi pa naman niya time, no? Na sabi niya, hindi pa panahon, no, para gumawa ko niyan, pero bagamat sa plano po ng Diyos ay time na po yun. No? Sinapakita niya lang po na ito na yung time para umagubat na si Mary sa kanya bilang nanay niya sa katawan lupa. At may problema, nakita natin na anumang problema ay kaya solusyonan ng Diyos sapagkat siya ang provider para sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Nakita rin natin yung pinaka-purpose, no? Doon sa verse 11 po, no? Bagamat may party, may problema, may pressure, at na-provide naman, naayos naman problema, ang purpose kasi ay paggawa niya ng miracle ay ito po, no? Sa verse 11 ng John chapter 2. Yan. This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory, and His disciples believed in Him. So, ibig sabihin, ang purpose po talaga ay ipakita po ng Diyos yung kadakilahan niya, no? Sa pamamagitan ng miracles para talagang maniwala. Yung authenticity po, na siya ay ang anak ng Diyos. At nung makita po to, ay sample pa lang ito, no? Water turns into wine, naniwala na sila, yung mga disciple. Yung lima po rito. At yung mga taong naka-witness din, hindi po ba? So sabi nga, makikita natin, ang very purpose po ng John Gospel ay para ang tao po ay manampalataya kay Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, sa John 20. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. See, para ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Amen? Na ang lahat po ng tao kinakailangan manampalataya kay Kristo. Manampalataya sa siya ay anak ng Diyos, manampalataya na sa kanyang ginawa, at manampalataya sa mga itinuturo ni Jesus Christ. Amen po ba yan? Yan po yung pinakalayunin po o hangarin ni Apostle John kung bakit niya naisulat ito. Why? The purpose is to manifest His glory. Di ba? John 1:40 sabi niya, we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siya ang full of grace and truth. Amen po ba dyan? Si Jesus. In Him was life and is the light of men. Siya ang liwanag po ng tao. Siya po ang magbibigay po ng kaliwanagan sa ating isipan at puso na makikita natin, may pag-asa po tayo. Amen? May pag-asa. Na ang buhay dito sa mundong ito ay temporary lamang po. No? Na temporary lahat ang bagay, yung sarap, yung kahirapan. But one day, ay for eternal, makakasama mo ang Diyos na mayroong kapayapahan at kagalakan. Amen po ba dyan? Para dun sa lahat na may takot sa Kanya at nananampalataya po kay Kristo Jesus. So, today naman, pagpapatuloy natin
sa John chapter 2, verse 12 to 25. No? Tapos na natin yung 1 to 11, ay sinisiris natin, ay binigyan ko to ng tema na nawa ay makaluwalhati po. Fulfill the purpose. Na fulfill. Kailangan ay gawin mo, ganapin mo yung layunin mo sa buhay. No? Paano mo masasabi na ikaw ay matagumpay sa iyong buhay? Paano mo masasabi? Kailangan ba na ikaw ay nakapag-provide ng mga material things, no? Nakapag-gandang trabaho, marami savings, di ba? Yan ba ang success ng buhay? So, i-define po natin yung success. Ano ba ang success? Success can only be defined by fulfilling your potential and purpose, measured by obedience. No? Ibig sabihin na para masabi mong matagumpay ka, dapat nagawa mo yung purpose mo sa buhay at sa pagsunod po sa layunin po ng Diyos sa buhay mo. Yan po yung masasabi ng success. Yan yung tagumpay na pwede mong sabihin sa pamamagitan ng pagtupad mo sa kalooban ng Diyos ay naging matagumpay ka na bagkat ginanap mo yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang mahalaga po ay kailangan malaman mo ano ba yung purpose mo, bakit ka nag-e-exist sa mundong ito. No, diyan sumikat po yung libro po ni, sino yung ano yan? Yung Purpose Driven Life? Rick Warren, di ba? Kaya sumikat po yan sapagkat tunay po na purpose-driven life. No? Kaya ka nabubuhay, kaya ka nag-exist because of a purpose. Sabi nga doon sa Isaiah, di ba, I made them, I created them for my glory. Di ba? Okay. Purpose is the assignment that is produced by the intent of the creator or manufacturer. Ano ba ang intention? Bakit ba kinreate? Diba, itong electric fan, ano ba ang purpose niya? Bakit po yung nag-create yan ay ginawa niya electric fan? Para ba yan ipamalo sa kinainisan niya? Insta, paluin kita ng electric pan hindi ba? No. Pag nabubisit na, o putulin ko yung kamay mo dyan, pag gumiikot na yan, di ba? Ano ang purpose ng electric pan? Kasi pag hindi mo ginamit yun sa intensyon ng creator, ay mamamali ka ng buhay mo. Ang electric pan para magbigay ng hangin, di ba? Ma-refresh ka, di ba? Sa kainit. Yan. Kaya po ginawa yan. So tayo po, bakit tayo kinreate ng Diyos? Dapat po malaman natin yan. One thing, sabi nga, for the glory of God. Amen? Bakit tayo kinuha ng Diyos mula sa buhay na madilim, nilagay tayo sa liwanag sa pamamagitan ni Kristo? Di ba? Anong purpose ng Diyos? So everybody must know their purpose in life. Para po makabuhay ka ng maayos, at maging maayos po ang takbo ng buhay mo. Amen? So, completion of the intended assignment is the fulfillment of the reason for existence. Pag nagawa mo yan, no, yung assignment mo, ano yung assignment mo? Alamin mo yung purpose mo. Pag nagawa mo yung purpose sa buhay mo na ito, ay because of your existence, talagang napulfill mo yung assignment mo. Nagawa mo. At ikaw ay magkakaroon ng masayang buhay, mapayapa dahil ikaw ay lumalakad ayon po sa layunin ng Diyos na may gawa sa iyo. Tama po ba? So pag ikaw ay lumakad ng diis sa purpose ng Diyos, ay marami kang problema daraanan bago ka makarating doon sa dapat mong puntaan. Di po ba? Pag ikaw'y namamali ng buhay. Dati po ay namali tayo ng buhay. Tama po ba doon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay itinatama niya yung takbo ng buhay natin. Dati po ay namali tayo ng pananampalataya. Dahil mahal tayo ng Diyos, itinuwid niya ang ating pananampalataya. Nilagay niya tayo sa right path. Di ba? Kasi ang purpose ng Diyos sa atin, dahil mahal niya tayo, before the foundation of the world, you have been chosen. Naisip niyo ba yun? Di ba? Blessing yun. Nakakatuwa po yun. Nakakalaki ng puso sapagkat wala pa mundong ito, nakita na ako ng Diyos.
Hindi po ba? Sabi na Efeso, nakita ka na ng Diyos, kapatid, para maglingkod sa Kanya at magbigay ng kadakilaan sa Kanyang pangalan. That is the purpose of your life. Amen? Okay. So, ang pagiging totoo sa original na hangarin po ng Diyos ay ang pinakadiwa ng pagsunod at ang sukatan po ng katapatan. Yung pagsunod at yung faithfulness. No, yan yung po yung completion. Ngayon, ang tanong. Ang tanong. Nag-enjoy ako dyan sa mga terminology na. Ang tanong. What are the needs in order to fulfill the purpose? Ano ba ang kailangan mong gawin para matupad mo yung layunin mo o yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Dito po ay makikita natin, pag-aaralan natin, no, yung pagsisikap na kinakailangan upang matupad yung layunin natin dito sa buhay ni Jesus. Siya naman yung ating batayan eh. Di ba? Ano ba yung purpose ni Jesus? Bakit siya nagkatawang tao? Ano yung dapat niyang kailangan i-accomplish? So, Jesus needs the passion to accomplish His purpose. Kailangan niya ng passion. Yung passion po dito na ginamit ko ay hindi ito yung passion na desire, na hindi ito yung deepest desire, kundi ito yung sacrifice. Tinignan ko po, etymology. Ibig sabihin tinignan ko yung deepest, saan nanggaling yung salitang passion, no? Yan. Tignan natin na mag-word na tayo study. Passion from Latin, pati. Ibig sabihin to suffer, more at patient. Kaya nga, yung pelikulang The Passion of Christ, pag hindi mo naintindihan yung meaning ng passion doon, mamamali ka ng intindi doon. Kasi kadalasan, ang alam nila, the passion, sabihin yung desire ni Jesus, di ba? Actually, ang meaning nun, the sacrifice of Christ. Meaning ng passion. Napanood niyo po ba yan? The passion of Christ. The sacrifice of Christ. Ano ba pinakita doon? Yung sacrifice ni Jesus Christ to save the humankind. Di ba? Mamatay sa krus, pinahirapan, binugbog, sinipa. Di ba? Kita may tsura, no? Hindi mo na nga raw makilala, sabi ng Bible eh. At around 50% lang daw ang katotohanan, no? Mas matindi pa rin doon yung inabot ni Jesus Christ. No? Kung talagang susundin po yung kanyang sacrifice. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, do kay Mary, do sa wedding at Cana, my time has not yet come. Di ba? Jesus is saying is suffering between the night of the Last Supper and His death. Yun po yung pinapakita ni Jesus. Yung suffering na kanyang ma-experience. From the Last Supper hanggang doon sa siya po ay mamamatay sa krus. Yan po yun. Okay. Ano po ba yung suffering na dinanas ni Jesus Christ to fulfill His purpose para ma-accomplish niya? Tingnan lang po natin ito sa John chapter 2. No? In needs po, no? John chapter 2, verse 12 to 13. After this wedding, matapos po sa wedding, kainan, no, nagawa ng miracle, nawitin sa mga tao, he went down to Capernaum with his mother and his brothers, kasama ng mga kapatid niya, and his disciples. And they stayed there for a few days. Grabe to. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yung Capernaum at Sakana? No, Sakana, lalo Sakana kasalan eh. Ang distance po niyan ay 26.51 kilometer. At yan ay nilalakad lang nila. 7 oras at 8 minuto nila nilakad yun. Ganun po kalayo. Nakita niyo po, para lang ikaw ay mag-minister in public kasi ang purpose dyan ni Jesus Christ talagang pumunta ng Jerusalem eh. Pero bago dumating ng Jerusalem, dumamo ng Capernaum yan. Pahinga. Stay there, di ba? Nanatili mo diyan for a few days. Pahinga po, ba nakakapagod yung 7 oras ka naglalakad, di ba? Sa desert, no? Inisip ko nga po, mula sa amin, alam ko, yan ay hanggang Divisoria. Yung 26 kilometers na yan. Sipi mo, lalakarin kayo mula sa Heritage hanggang Divisoria. Hindi ka ba mapapagod doon? Nakapagod po yun. Yung passion eh. Yan yung suffering ni Jesus eh. For the ministry.
Tayo nga wala pang 30 minutes ang lalakarin nyo, papuntang church, irap na irap ka pang pumunta. Parang nagdadalawang isip ka pa. Pupunta ba ako o hindi? Ganun-ganun ka pa di ba? Ayan. Pero si Jesus po at yung mga disciples po they suffer for the ministry. Then, on verse 13, the Passover of the Jews was at hand, sabi dito. And Jesus went up to Jerusalem. No? So, from Capernaum, umakyat na siya sa Jerusalem. Tinignan ko din, ang layo niyan. 78.69 miles, 126.65 kilometers, lampas yata ang Pampanga to No? O hindi lang, baka Tarlac na yan no? From here, 4 na araw nilang nilakad dyan. Isipin niyo po yun. Bakit? From Nazareth, from Cana, ay nakita ni Jesus, malapit na yung Passover feast, na maraming tao sa Jerusalem na pupunta na kailangan niya mas maganda mag-minister doon. Nakita niyo po yung purpose siya. Bakit siya doon? Dahil nagpapasimula na siya ng public ministry. Mas marami, sabi nga doon sa mga historian si Josephus, sabi niya doon, nasa 2.8 million people ang nandoon. Pero sabi niya John MacArthur, possible, wala naman 2 million, mga million lang, sabi niya. Mga million people from different countries na once a year nagpupunta po sa Jerusalem to worship God, to offer. Yan po yung yan po yung practice ng mga Udyo. Kung saan sila nanggaling. Kasi na-disperse po yan, di ba? So pagdating po ng peace, ay pumupunta na sila sa Jerusalem para magandog. Di ba minsan nakikita natin sa Middle East, di ba? Ang tawag nila yung mga Muslim, nagpupunta sila sa isang lugar. Ang daming tao. Parang ganun yan. Okay? So the feast of Passover commemorated Israel's deliverance from the bondage in Egypt. Yan yung ginugunita nila Yung pagkalaya nila sa pagiging alipin sa Egypt, di ba? Natatandaan yon yung sabi ni Jesus, ni Lord, na magpatay kayo ng kordero at yung dugo nyo ipahid nyo sa hamba ng pinto nyo at dadaan yung angel of death, lalampasan kayo. Yan yung ginugunita nila. Yan yung utos po ng Diyos. Na pagdaan ng angel of death, lahat ng firstborn, mamamatay. Pag wala yung dugo ng kordero na kinatay nila, tapos kakainin nila yon. Grabe, ibang klase si Lord talaga di ba? May protection na, may kainan pa. Nakakaya nyo ba yung buti ng Diyos? Pinoproteksyonan ka na, pinoprovide pa yung kakainin mo. Amen po ba dyan? So it was celebrated annually on the 14th day of Nisan. Yung Nisan po dito ay between March and April. On that day, between 3 to 6 p.m., 3 p.m. to 6 p.m. po yung kanilang, celebration. Lambs were slaughtered and the Passover meat eaten. Yun, yung lamb, i-offer nila, tapos kakainin nila. Fiesta. Kaya uso yung fiesta. Hindi po masama yung fiesta. Basta tinataas mo si Jesus, ang Diyos. Amen? So, in obedience to Exodus 23, verse 14-17, doon mo makikita yung utos na yan Jesus went up to Jerusalem to observe both the Passover and the Feast of Unleavened Bread. Kasi after Passover, ang susunod doon, Feast of Unleavened Bread na ginugunita po ng mga Udyo. Udyo si Jesus, di ba? Kasi sumusunod siya. At ang kanyang purpose doon is to minister. Dahil milyon-milyon ang tao na naroon na galing sa iba't ibang lugar. Amen? So this is the first of 3 Passovers mentioned in John Gospel. Yung 3 annual festival. Tignan po natin. In Exodus 23:14, ito yung ginugunita nila. Each year, you must celebrate 3 festivals in my honor, sabi niya, para sa aking karangalan. Una, celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days, the bread you eat must be made without yeast, walang levadura. Yung flying saucer ang tinatawag nila. Ganun daw, flat yun Then, just as I commanded you,
Celebrate this festival annually at the appointed time in early spring, in the month of Abib, for that is the anniversary of your departure from Egypt. No one may appear before me without an offering. Grabe. Alam po ng mga Udyo yan. Walang sasamba, walang lalapit kay Lord nang walang dalang offering. At yan po ay patuloy hanggang sa New Testament. Kaya ang tanong, may dala ba kayong offering? Asa na mga kordero ninyo? Di ba? Kung ganun pa rin, patay tayo dito. Wala tayong katayan dito. Di ba? Ganyan po yung Pero nawala yan di ba? On the New Testament. Tignan po natin. Sunod natin. Second celebration, the festival of harvest. When you bring me the first crops of your harvest, finally, celebrate the festival of the final harvest. No, meron pa sila. At the end of the harvest season, when you have harvested all the crops from your fields, all these 3 times each year, every man in Israel must appear before the sovereign, the Lord. Lahat ng Udyo. Kaya po, napakahalaga po sa kanila yan. Kung ba sa panahon natin, dahil si Lord ay muling nabuhay ng Sunday, dapat every Sunday, ang Kristiyano ay nariyan. Sumasamba sa Kanya, nag-o-offer ng Kanyang buhay. Di ba? Sabi ni Paul, brethren, offer your body as a living sacrifice, which is perfect and will of God. Di ba? Amen po ba dyan, mga kapatid? So you need to persevere and sacrifice in doing something despite difficulty in fulfilling your purpose. Kailangan po natin mag-persevere. Kailangan po magtiyaga, magsakripisyo para po magawa ang isang bagay sa kabila ng kahirapan, yung pagtupad po ng ating hangarin o ating layunin. Second, tingnan naman natin si Apostle Pablo. Why Jesus called Apostle Pablo? Ano yung purpose ni Jesus kung bakit ka tinawag si Apostle Pablo sa street of Damascus? Tingnan nyo. The Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine, to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. Yan po yung purpose. Kung bakit tinawag ni Jesus si Apostle Pablo para dalhin niya ang pangalan ni Jesus sa mga Hintil, sa mga hari, mga leaders, at sa mga Israelites. Ipangaral, ipatutuo si Jesus. Kayo, inisip nyo ba, ano ang purpose nyo? Bakit mula sa dilim, nilagay tayo sa liwanag ni Jesus? Tinawag tayo. Para po magpatutuo. Always remember, you call yourself a Christian, you are bearing the name of Jesus Christ. We need to live a holy life before God and before men. New life in Christ, hindi ba? Yan po yung layunin. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang umupo dito, magbutas ng bangko, magpuri-pur, tas pag-uwi mo, buling ko kung ano naman pagkagawin mong kalokohan. Hindi ba? Hindi. 24/7, we are called to live a holy life for God's glory. Remember that. Amen po ba yan? That is the purpose of God. Kung ano yung purpose ng Diyos kay Jesus, kay Apostle Pablo, ganoon din po sa atin. To glorify God's name. So, ang problema minsan kasi ay hindi natin alam kung anong purpose natin. Pero si Jesus alam niya. Si Apostle Pablo alam niya. Tingnan niyo po. Apostle Pablo knew his purpose in life, why Jesus called him in the street of Damascus. No? In Romans 1, sabi niya, this letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach His good news. Alam niya. Kaya ako tinawag para kayo maging isang apostol at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, sa Gentiles, sa Israel, sa mga leaders ng bansa. That is Apostle Pablo's purpose. Amen po ba dyan? Kaya mahalaga po, alamin mo ano yung pinaka-purpose talaga ng Diyos sa buhay mo kung bakit ka nabubuhay.
Hindi mo magagawa, hindi ka makakabuhay ng tama kung hindi mo una alamin ang purpose mo, bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Lagi ko sinasabi, ikaw ba'y nabuhay dito ay para lang pinalaki ng nanay at tatay mo, pinag-aral, pagkatapos mag-aral, magtrabaho, pag may trabaho, mag-asawa, di ba? Pag nag-asawa ka, magkakaanak ka, paaralin mo din yung anak mo, habang lumalaki ang anak mo, ikaw tumatanda. Pag tumatanda ka, yung tatay mo rin tumatanda. Mamamatay. Di ba? Mamamatay ka na rin. Tapos na ang buhay. Cycle lang. Ganun lang ba? Hindi po. Kasi pag ganun lang ang buhay, walang kwentang buhay. Di ba? Walang hope. Walang pag-asa. Pero pinakita ni Jesus, there is joy and peace in my kingdom. You must believe in me. You must trust in my word. Amen po ba dyan? Yun po ang purpose ng Diyos. Bigyan tayo ng eternal life. Kaya wag po kayong maging malungkot. Magpasalamat kayo sapagkat sa dinawi-dami ng tao, Jesus found you. Amen. Jesus found you to be a part of His family. Hindi po ba nakakatuwa yun? Di ba? Kaya ako, tuwan-tuwa ako talaga sa buhay ko eh. Papasalamat ako dahil mula sa magulong buhay ay nakita ko ni Jesus upang ilagay sa maayos na buhay. Hindi po ba dyan? Amen? Dapat pasalamatan po natin ng buhay. So, this is the suffering para mapulfill po yung purpose. Tingnan niyo po, katulad ni Pablo, alam ko binanggit ni Pastor Macto nung Wednesday eh. Paul give up his right. Give up niya yung right niya. No? Tingnan niyo, sa 1 Corinthians, sabi niya, since we have planted spiritual seed among you, aren't we entitled to harvest of physical food and drinks? Di ba? Hindi ba kami rin entitled? Di ba? Dapat lang ay kumain din. No? If you support others who preach to you, shouldn't we have an even greater right to be supported? But we have never used this right, sabi niya. Hindi namin ginamit yan. Hindi ko pinili sa inyong dapat suportahan niyo ako. Bakit? Ayaw niya kasi maging sagabal ang pangangaral na salita ng Diyos pag pinilit niya yung rights niya, dapat suportahan siya. Dahil maraming tao pera-pera lang lakad ni Pablo eh. Yan po yung context yan eh. Kaya pinatunayan niya, pag binasa mo yan, sabi niya, mas ko, karapat dapat. Amen po ba dyan? Ginibat niya yan. For the gospel of Jesus Christ. Just to preach the good news about Jesus Christ. Ginibab niya lahat yung rights na yan. To God be the glory. Nung ako po yung magpasimula din po ng pastor dito, hindi rin po ako tumatanggap ng love gift. Ayoko tumanggap. Kasi may trabaho naman ako eh. Maganda na may sweldo ko noon eh. No? Hindi ako, sabi ko. Dumating sa punto, nung malaman nung aking mentor, Pastor Boy Baltasar, mali ang ginagawa mo. Bakit, Pastor? Sipin mo. Hindi ka naman habang panahon dyan. Papaano na lang kung may pumalit yung pastor na doon lang talaga aasa? At sasabihin ng mga leader, si Pastor Buddy hindi tumatanggap love gift, ikaw tatanggap? Kawawa naman yung papalit sa'yo. Ngayon, kung sobra-sobra, sabi niya sa akin, bakit hindi mo ibalik? Oo nga, no. Naisip ko rin yun, no. Yun. Kailangan kasi, kung sumusobra naman sa pangangailangan mo, di ibalik mo sa opera uli. Di ba? Ano pa sa umiikot lang. Sabi ko, at least binabalik mo. Yan, nagiging faithful ka in the eyes of God, not in the eyes of men. Sabi niya, okay. So, dumating din sa punto, pag alam kong walang-wala naman yung tao, bibigyan pa ako love gift, ayaw ko tanggapin. Sabi niya, mali ang ginagawa mo yan kasi yan lang yung pamamarahan ng Diyos para yung tao na yun mabless din. Kasi ang blessing ay in giving. Pag tinanggap mo, pagdating sa bahay, pag-pray mo, pagpalain siya ni Lord. No? Nakakuha niyo po? Kasi yun yung secret ng blessing ng Diyos. Na they are supporting the man of God, they are supporting the brothers in need, brothers and sisters in need. Umiikot lang yung blessing. Kasi ang secret ng blessing is giving. Amen po ba dyan? So, hindi naman ako nalalayo sa context, no? Amen. So, ganun po ang practice po ng mga udyo. No one will appear before me without offering.
sabi ng Diyos. Kapag kayo sumamba sa akin, dapat meron kayong ihandog sa akin. For what purpose? Para may magamit po ang mga workers po ng sanctuary. Amen. Ganon din po in our time, para may magamit po ang church sa pagbayad po ng mga utilities and maintenance po. Amen. Sipin nyo, nasisira yung gamit. Kung wala po tayong offering, di wala tayong pambili. Di ba? Yung mixer natin yun, magkano bili na niya? Almost 20 ba yan, Pastor? No? Eh, kung wala ang offering, hindi kami nakapag-save. Hindi naman namin nilulusta yung offering. Nakasave po yan. May napambili tayo. Di ba? Amen? So, pangalawa po, na kailangan po nating gawin, kailangan ni Jesus. Jesus needs zealous desire to accomplish His purpose. Yung talagang mapagnanasa, no, sabi niya. Kailangan niyang sigasig na hangarin para matupad o magawa niya ang kanyang layunin. So upon His arrival in Jerusalem, Jesus would have found Jerusalem teeming with Jewish. Punong-puno po ng Jewish. Million of people ang nandun. No, itong mga manlalakbay na to ng mga Hudyo, ay ito'y galing po sa iba't ibang lugar ng Roman world. No? Ang Roman ang pinaka makapangyarihan nung araw, kung parang Amerika, di ba? They are to celebrate this form of Jewish feast, no? Yung piyesta po. Because of the multitudes who came, Passover meant big business for Jerusalem-based merchants. So, dahil sa dami-dami po ng pupunta doon, taon-taon, ay magandang opportunity na ito magtayo ng negosyo. Di ba? Business. Kaya makikita nyo ngayon, yung business po nakapaligid sa mga churches, di ba? Di ba? Hindi nyo napupuna? Kasi maraming taong pumupunta sa church. So maraming taong potential na pwedeng bumili ng produkto. Pero sa kanilang panahon, ibang klase. No? Tingnan natin in John chapter 2, verse 14. In the temple, pagdating ni Jesus, He found those who were selling oxen and sheep and pigeons and the money changers sitting there. No? Andyan yung mga nagtitinda po. Kasi, ang mga Hudyo kasi ay required magdala ng offering. Eh, ang offering noon ay depende po sa kalagayan nila is either yung kambing, baka, tupa, dadalhin nila, kalapate, di ba? Eh kung nanggaling sila sa malayong lugar, dala-dala pa ba nila yung mga kambing na yon? Sasakay nila sa, di ba, mabigat. Kaya sabi nung high priest, yung chief priest, magtitinda kami dito. It is very impractical naman na ang layo ng panggagaling nyo, dala-dala nyo pa yung baka ninyo para i-offer, di ba? So dito, may tinda na yan, di ba? May mga merchants na nagtitinda po ngayon na mga hayop na yan. Hayop, mga animals. Pangit yung hayop. Animals, no? At mayroong money changers. Kasi, kaya may money changer, yung perang ginagamit nila sa sanctuary, sa temple, iba. Kasi iba yung perang ginagamit nila sa iba-ibang lugar. Kaya kailangan nila, kumbaga sa yung peso, pupunta ka ng Amerika, andun yung simbahan natin, sa Amerika pa, travel ka, dadali mo yung baka mo sa aeroplano, di ba? Kung gano'n, o sa Jerusalem. Iba yung pera doon. Papalit mo. Ganon yung sitwasyon. Okay. So, the money changer also provided necessary service, di ba, sa mga tao. Ang requirement po kasi sa Hudyo, every Jewish male, 20 years of age older, now, pagka ikaw Hudyo, pag edad mo ng 20 years old, pataas, meron kang responsibility mag-pay ng annual tax sa temple tax. Ha? Ang tawag nila rin, temple tax. Magbabayad ka. Okay. Makikita natin dito sa Exodus yan. Ito. This is what everyone among those who are numbered shall give. Half a shekel according to the shekel of the sanctuary. A shekel is 20 gerah. The half shekel shall be an offering to the Lord. Everyone included among those who are numbered, sa census nila, from 20 years old and above, shall give an offering to the Lord. Required po talaga. Walang exempted. Kaya pag pumunta ka sa pagsabas ng Jerusalem, dapat may dala ka talagang offering bukod dun sa mga hayop-hayop pa. Half shekel. Tinignan ko yung half shekel eh.
Yung 1 shekel pala sa panahon natin ngayon ay $128. So half shekel niyan, edi magkano yun? Mga $64, no? Yan ang offering nila. Once a year lang naman yun. Hindi naman kada Sunday. Amen? Saka dito peso, hindi dollar. Pa-convert na lang. No? At doon sa kanila ay once a year, pag piyesta po. Ako niyo po, walang pwedeng umarap. Pero sa atin ngayon, every Sunday, di ba? Bakit? Nabago kasi. Tingnan natin. No? Ang problema ngayon, because of the monopoly on the market, the money changers charge an exorbitant fee. Napakataas ng charges niya sa conversion. Ang mahal maningil. At ganun din yung bentahan ng hayop, napakamahal po. No? Sinamantala. Nakita ni Jesus yung service to worship God ay punong-puno ng mga corrupt people. No? Doon sa loob ng temple, doon sa paligid ng templo, sa court ng temple. Nakita yung, grabe to. At alam nyo ba kung sino yung may business doon? Yung chief priest. Totoo. Under the corrupt rule of the chief priest. Pinahihirapan, negosyo. Nangyayari ba ngayon yan? Yes. Nangyayari ngayon yan. The chief priest. Siya pa nag-exploit ng usury. Sobrang taas ng interest. No? Nakakaya. So religion had become external, materialistic. The temple of God had become a robber's den, sabi ni Jesus. Naging lungga ng mga magnanakaw. Yung templo, naandun lahat ng mga magnanakaw. Kaya visit na visit si Jesus Grabe po, makikita po natin yung pagmamahal ni Jesus. Yung kanyang zeal, desire, no? Para linisin po yung paligid ng temple. So, siguro, abang sinusuri ni Jesus Christ yung lugar, tinitingnan niya yung mga tao. Grabe itong mga taong ito. No, naging basar yung lugar ng sambahan ng aking Ama. Imbis na magkaroon ng holiness and worship place ay naging negosyo. Nagtayo ng business. Ang ingay-ingay pa. Di ba? Ano yung ingay yung, wow, ganun ba, di ba? Aba, nagpupuri mga tao. Paano makapagpuri? Biglang madidinig, wow! Oh, dito. Di ba? Parang sa palengke, sa Karyedo, yung mga vendor doon na sumisigaw. Para makapag-worship doon, nakaka-distract. Nawawala yung holiness ng worship. Nawawala yung fervent prayer na mula sa puso na umiyak na nadidistract pag umingay yung mga mga kambing doon, mga baka doon, di ba? Mga ganun pa ron. Buti hindi naman ino-offer yung aso, di ba? Yung mga lang, yung pigeon, mga ganun yun, di ba? So, hindi sila maka-worship mabuti. Anong ginawa ni Jesus? Grabe, nagalit si Jesus. When he had made a whip of cord, gumawa ng pamalo. He drove them all out of the temple with the sheep and the oxen and poured out the changers' money and overturned them. Pinagbabalibag niya yung And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my Father's house a house of merchandise. Then his disciples remembered that it was written. Nakasulat na pala yun. In the Old Testament, sa Book of Psalm, mangyayari pala yun. Nakita nyo? Alam ni Jesus yung gagawin niya, yung purpose, sapagkat doon pa man nakaplano na. Sabi niya, zeal for your house has eaten me up. Sabi niya, ang sigasig para sa iyong bahay, ang tutupok sa akin. Naku, sumamalob niya, yung galit niya. Di ba? Sa pagmamahal niya sa worship place ng kanyang Ama. Sabi nga sa awit, doon po pinrapisay siya. In Psalm 69, sabi, sapagkat ang pagmamalasakit sa iyong bahay, ang sa akin umubos, at ang mga paghamak na mga sa iyo'y umahamak, sa akin ay nahulog. Siya ang naapektuhan nang makita niya. Para siyang nauupos na kandila, nanlumo siya
kahihiyan o sa habag sa mga tao na hindi alam ang kanilang ginagawa. Na sa halip na sila ay nagpupuri, sa Diyos, ay ginawang divisoria yung lugar, no? Parang ganon, ang ingay, o yung Quiapo, di ba? Nakita yung Quiapo? Paligid doon, puro business, mga vendor na nagsisigawan po doon, di ba? Yun, ganun po yung sitwasyon. Parang ganun ang sitwasyon diyan sa Jerusalem na nangyari. Na marami pong mga merchants doon na sabi nga niya ay lungga ng mga magnanakaw. No? Lahat ng mandurugas, masyadong mataas ang presyo, masyadong mataas yung service fee ng mga money changers. No? So, we can see the enthusiasm of Jesus to fulfill His purpose to show that He is the Christ, the Son of God. Kaming enthusiasm niya. Para magawa niya yung layunin niya. Kaya siya nandun eh. Para makita nila na ako, ang may authority, bahay ng tatay ko to. Binabastos ninyo. Sa halip na yung mga tao na malinis ang puso, na nandito, na nananalangin, nagpupuri sa aking Ama, nadidistract sa ingay ng mga hayop na yan. Di ba? Sama na natin mga magnanakaw na nandoon, di ba? So, para mapulpil niya. Kaya ito yung nasabi niya doon sa book of Matthew, no? Yung fulfillment. No? In Matthew 5:17, sabi niya, "Don't misunderstand why I have come," sabi niya. "I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose." No, yung purpose ng law of Moses at yung mga writings po ng mga prophets. Ipiniliwanag ni Jesus yan na ang totoong kahalagahan ng nilalaman ng moral na batas ni Moses at ng mga writings po ng mga propeta doon sa Old Testament, no, pinaliwanag niya, na sinasabi niya yung batas ng mga propeta o yung batas ni Moses, no, na sinasabi sa Old Testament, yung kabuuan ng Old Testament, ng banal na kasulatan na yan, ay hindi sa mga interpretasyon ng mga rabay, maling interpretasyon ng mga pariseo, ng mga rabbinical teacher dyan. Mali. Ako, hindi. Ipupulpil ko yan. No? Yung mga prophecy na yan, sabi niya. Ano yung mga pinulpil ni Jesus Christ? Una, Christ was indicating that He is the fulfillment of the law in all its aspects. Yung sinasabi niya yan. Ako ang fulfillment of the law sa lahat ng laws. Lahat ng aspeto ng law. Ako ang gaganap, sabi niya. No, pinapaiwatig niya dyan yung katuparan ng batas sa lahat ng mga aspeto nito. Una, i-fulfill the moral law by keeping it perfectly. Pinulpil niya yung moral law ni Moses sa pamamagitan ng pamumuhay ng tama at perpektong pagsunod na walang kasalanan. Pinulpil niya yan. Yung moral law na hindi kayang upulpil ng tao. Na yun dapat na moral law na sundin ng tao, na hindi kayang gawin ng tao, siya ang gumanap. Kaya nga yung grace and mercy of God He is full of grace and truth na pupulpil ko yan for the sake of my people. Na pag sila'y nanampalataya sa akin, matuwid sila sa harap ng aking Ama. Amen? Yan yung fulfillment yan. Ano pa? Yeah. I-fulfill the ceremonial law by being the embodiment of everything the law's types and symbols pointed to. So natupad niya ang batas ng seremonya. Di ba? Sa pamamagitan ng pagiging sagisag ng lahat ng itinuturo ng uri ng batas. Yan, yung mga pagandog-andog ng hayop, ng mga kordero, di ba? Tinapos niya na yung ceremonial law niya in the cross of Calvary. That is His purpose. To fulfill that. Yung mga isipin mo kung hanggang ngayon hindi niya ginawa yun eh. Baka hanggang ngayon eh, pumupunta tayo sa Jerusalem para magandog, di ba? Ang hirap nun, di ba? Paano kung wala ka pamasahe? Ang mahal. Nangangarap nga yung iba magpunta doon eh. Kaso, 10,000 daw pala, no? No? Sabi nung binabible study ko sa Malanday, 10,000, pastor. Balikan.
Ganun ba? Bahala na si Lord na lang. Ayoko nang pumunta ng Jerusalem. Saan pa sa ayaw mo? Sa langit na lang. Mas maganda. Sabi ko, walang bayad. Tawa ng tao yung si Brother Ben eh. Pangapat, i-fulfill the judicial law by personifying God's perfect justice. So natupad niya ang batas ng hukuman ng Diyos sa kanyang katauhan. Ang perpektong ustisya ng Diyos. Siya, justice. Tapos, pinulpil niya na yan. No? Amen? Kaya sabi niya, I am the fulfillment of the law and the prophets. Okay? Yan yung purpose niya. No? Alam niya kasi. Okay, pangatlo, Jesus need to give His life to accomplish His purpose. Naku, ito mabigat. There are times you have to give your life, sacrifice talaga, up to the point of death, just to fulfill your purpose. Ito yung pinaka-purpose na napakabigat na siya ay nagkatawang tao para mamatay lang. Hindi ba? Alam niya yung purpose. Pero tayo naman hindi. Tayo nag-exist sa mundong ito hindi para mamatay lang, kundi magbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen? Pero si Jesus, bukod sa pagbibigay niya ng kapurihan sa Diyos, to fulfill the perfect law of God, ay para pa mamatay sa atin. Di ba? Mas mabigat yung kanyang purpose. Tignan nyo. In Matthew 1:21, no, alam niyo yung purpose niya eh. She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. That is Jesus' purpose. Upang iligtas niya ang bayan ng Israel at patawarin sa kanilang kasalanan. Kaya siya ipinanganak. Kaya may Christmas. Di ba? Kaya may Pasko po upang patawarin, sagipin ang tao. Patawarin sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung alam lang po ng tao yung meaning ng Christmas na yan, ay alam nila kasi pagbibigay ng regalo sa mga inaanak, di ba? Sa mga mahal sa buhay. Hindi po yun. Actually, ang Diyos po ang nagbigay ng regalo sa atin. Si Jesus. Para po sa ating kaligtasan. Kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi si Santa Claus. Amen. Hindi yan sa pamamagitan na pagkapit ng parol, paglalagay ng Christmas tree. But anyway, wala namang masama. No? Spirit of Christmas. Pero hindi yan pinaka-essence of Christmas. Essence of Christmas is Jesus incarnate in the flesh. Amen? So, in John chapter 10, sabi niya rin, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Bibigay niya ang buhay niya para sa mga tupa. I have other sheep that are not of the sheep pen, I must bring them also. Kita niyo po, hanggang ngayon, patuloy pang inaanap ni Jesus yung mga tupa na wala pa sa kanyang, ang tawag doon, pen. Kawa, ba yan? Kawa, yun. Yun ang sa kulungan, di ba? Sa kulungan. In the family of God. Pero tayo po, ang inutusan ni Lord na hanapin yung mga tupa na yun. Sa pamamagitan po ng pag-aahayag ng mabuting balita na tinawag si Pablo para to proclaim the gospel of Jesus. The same with us. We are commanded to go and make disciples of all nations. Huwag niyo pong kalilimutan niya, mga kapatid. Sabi ko nga, sino ang uunahin ninyo within your family circle? Prioritize to share the good news. Masaya ka ba na ikaw lang ang pupunta ng langit? At tapos sila, akala nila pupunta sila sa langit, and yet hindi naman pala. Hindi ba? Dahil sa religion na kanilang nakagisnan. Sabi ko nga doon sa Bible study na, ang problema kasi, sa religion, ang dami requirement. Di ba? Ang gusto lang ng Diyos ay relationship. Walang requirement. Manampalataya ka lang, magsisika ka lang sa kasalanan mo, at sumunod ka sa Kanya. Gawin mo lang ang lahat ng bagay for His glory.
It is not all about the religion. It's all about your relationship with God. How you stand before God. Amen? So, don't forget your loved ones. No? So, the purity of the temple worship, ang pinangangalagaan ni Jesus dyan for God's honor, para sa karangalan ng Diyos. Kaya nagalit siya. No? Immediately, nagdesisyon siya na makita niya na may mali. Talagang, tawag dito, holy anger. No? Ang hirap ipaliwanag doon yung holy anger na yun. Di ba? Si Lord na nakakalam nun, yung holy anger na yun. Parang sabihin, sipin mo yun. Ang takot na, walang pumalag. Di ba? I-risk his life. Pwede siya, ang dami nun, binugbog sana siya. Di ba? Kung ikaw yun, pakawalan mo lahat yung hayop na yun na mamalang alaga noon, taob mo yung mga table doon, pagpapaluin mo yung mga merchants doon. Aba, pwede kang patayin doon, bugbugin siya ron, di ba? Pero wala nakapalag. It means, kontrolado niya lahat yun. Pati emosyon ng tao doon, walang makakaporma doon. Tulala siguro lahat yun eh. Sino to? Di ba? Napagano siguro yung mga tao. So, hindi sila nakaporma. Tignan po natin. Yung intensity ng kanyang righteous anger ay kitang-kita po. Nakitang-kita. Christ would not tolerate any mockery of the spirit of true worship. Hindi niya tinolerate yun. Yung pamamaslang sa true worship. Kasi nga, yung mga sumasamba rin ng totoo, ay hindi nakasamba ng totoo dahil sa distraction. Sa ingay, sa gulo. Baka yung iba doon, gustong sumamba, kulang yung perang dala dahil sa mahal. Hindi ba? Sa yung conversion. No? Baka nagulat, mahal naman yan. Mahal naman ang kalapati mo. Di ba? Possible, gano'n. Hindi natin alam. Hindi naman nakasulat kasi. Ina-assume lang natin. No? So, sabi niya, my Father's house is a place of business, applied to all who were polluting the temple and corrupting its intended purpose. Stop, sabi niya, stop making my Father's house a place of business. Kaya sa church dito, bawal ang business. No, marami nung unang panahon, nung ako'y nalipat po ng Heritage, naka-encounter po ako doon eh. Marami po uma-attend doon. Hindi naman mga totoong Kristiyano. Ang kanilang purpose lang ay benta angka. Na-network ako doon eh. Yung unang nadali sa akin doon, yung gold noon na network pa yun. Oh, siyempre, bago-bago lang ako noon. Wala rin ako kaalaman niya. Madali ako maloko eh. Madali po ako madali. Madali kasi ako maniwala eh. Konti ka niniwala. Kaya pinagagalitan. Ang dali mo kasi ma-sell stock, daddy. Oo nga eh. Wala eh. Ewan ko pa, hindi kasi madumi isip ko eh. Sabi ko, yun eh. Kailangan din pala minsan yun, maging matalino ka. Baka niloloko. Yung spirit of discernment, nawawala minsan eh, no? Amen. Kaya, madali ako madali. Maski na sa mga tindahan. Oh, sir, sige. Na-sell stock ka na. Sabi ni Paul sa akin. So, marami kasi magaling mag-sell stock. In John chapter 2, tignan po natin. Anong ginawa niya? So, the Jews answered, galit, sabi, and said to him, what sign do you show us since you do these things? No? Bakit? Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Parang sinasabi mo ikaw ay Kristo, ikaw ay Messiah. Anong sign na dapat mong ipakita sa amin? Anong miracle? No? Yung kasi ang nakasulat yung Christ talagang mapapakita ng miracle eh. Jesus answered, said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Ha? Gulat yung Diyos. Ano ka? 46 years namin binil dyan. And you will raise it up in 3 days, sabi niya. Nakita niyo, no? Hindi nila naintindihan ang sinasabi doon ni Jesus ay yung kanyang katawan, di ba?
Pakiano lang sis. Pakipindot. But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Doon lang, maski na yung mga disciples, hindi rin nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus. Siguro nagulat sila, no? Destroy this, and 3 days I will build it up. Sabi rin siguro ng disciple, hindi to si Jesus. Hindi rin nila naintindihan. Naintindihan lang nila nung namatay siya, nag-resurrect on the 3rd day. Yun pala ang ibig sabihin ni Jesus doon. His body, the temple, no? Tingnan niyo po, how he gave his life. Paano binibigay ni Jesus ang kanyang buhay? To proclaim the good news. No? Ayan, katulad niyan, you need to give your life, di ba? To fulfill the purpose, to accomplish. Nung kausap niya yung Samaritana, di ba? Wala yung mga disciples eh. Nung dumating, talagang inunan nila yung tiyan nila eh. Gutom siguro yung mga disciple, mga apostle niya. Sabi niya, kumain ka na ba, Lord? Oh, may dala kaming pagkain. No? Sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Hindi yan. Ang aking pagkain ay ganapin ko muna yung pinagagawa ng nagsugo sa akin. Kasi limited yung time niya eh. Di ba? Kailangan. Kaya makikita natin dito, grabe ang travel ni Jesus Christ from one place to another. Talagang pagkatapos niya magturo niya, takbo na naman siya dun sa iba. Kasi talagang yung kanyang itinerary, alam niya. No? Grabe. Nung pinag-aaralan to, grabe to. No? Nung nag-uusap siguro sila ng ama, ito ang pupuntaan mo dyan, ha? Pagbaba mo. Grabe yung itinerary, no? Amazing talaga. Kaya sabi ni Jesus do sa Samaritana, hindi ba, sabi ko nga, para kayo maka-worship, punta ka pa Jerusalem, di ba? Dumating ang time, sabi ni Jesus, hindi na ganyan. Tingnan niyo. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Di ba? Ito yung mga intil nun mga Samaritana. Kami, dito lang kami sa bundok. Pero kayo, inuutos nyo, punta pa kami ng Jerusalem kasi yun yung utos. Pero sabi ni Jesus, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Kahit saan na. Darating at dumating sa ating panahon. We can worship God everywhere we want. Amen? Kung hindi niya ginawa yan, kawawa naman tayo. Tama po, hindi tayo makaka-worship kay Lord. There are times kasi maraming nagiging sagabal po sa pag-worship sa Panginoon. Hindi po ba? Huwag nating ayahan yung mga hindrances sa buhay natin ay ma-overcome tayo na hindi makapagpuri sa Diyos. A time will come, sabi ni Jesus, you neither worship the Father on this mountain nor in Jerusalem. Everywhere you can worship God. Because God is looking for someone who will worship Him in spirit and in truth. Amen? When you worship God, your spirit and God's spirit nagko-connect. Kaya dapat may focus ka, may concentration ka to God. Amen po ba dyan? So, dami niyang trials. No? Yung buhay niya, talagang inilahan niya para ma-fulfill yung kanyang purpose. No? Pinakita ko, gusto kong ikumpara talaga yung ginawa ni Jesus sa ni Pablo. Si Paul din, ganon. Marami rin siyang trials na na-encounter. Tingnan niyo po. Igit sa aking paghihirap kaysa sa kanila. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga false teachers na sumisira sa kanya. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga udyo. 5 beses, 39 slash. Pah! Buti, sabi ko nga,
Buti yung katawan ni Pablo, siguro lagas-lagas na yun, di ba? Sa dami ng latay. At ang sabi niya, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan ng binato. Binato pa. Then, 3 beses akong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghahapot, magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa pangangaral ng mabuting balita. Tayo, na-experience na ba natin to sa pangangaral ng mabuting balita ng ganitong hirap up to the point of death? Halos pati buhay mo ay ibigay mo na para mangaral. Hindi po ba? And yet, hirap na hirap pa tayo. Konting diferensya, nagre-reklamo tayo. Di ba? Sabi niya, sa malimit kong paglalakbay, lalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko udyo, sa mga hintil, sa panganib na lungsod, ilang sa dagat, sa mga pagpapanggap ng mananampalataya. No? Na-encounter niya pati mga fake Christian. Hindi lang fake news meron din fake Christian, sabi niya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na nagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Sabi niya. Naranasan lahat ni Pablo ito, yung sacrifice. Halos mamatay na siya sa pangangaral. Dahil alam niya, ang kapalit noon ay eternal life. Alam niyo po, sabi nga, your labor is not in vain in serving God. Hindi po mawawala sa isa ang ating paglilingkod sa Diyos. Remember that. Bakit po nagawa ng mga disciple ito at nila Pablo? Sapagkat alam nila ang kanilang patutunguhan. Alam nila yung purpose nila in life. Amen? Na kailangan nilang tuparin. Mula sa street of Damascus, sinabi na sa kanya ng Diyos, ikaw, mararanasan mo yung hirap sa paglilingkod sa akin. Alam niya na yun. Kaya napakahalaga po yung alam natin. Para alam natin yung mga experience natin, alam natin yung ini-expect natin. Kaya po tayo hindi nagiging matatag sapagkat hindi natin alam. Di ba? So sa Kristyanismo, sa pananampalataya, mahalaga po na malaman natin sa isip, sa puso, at sa ating pagnanasa. Yung willingness po natin. No? Tapos sabi niya pa to sa verse 28. Bukod sa lahat ng yan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Isipin niyo po, niisip pa rin niya yung mga church. Di ba? Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Nakita niyo yung puso ni Pablo, yung pag-ibig niya sa mga mananampalataya. Kaya nga po tayo dito, di ba, lagi nating dinidiin na kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ayusin mo. Itama mo na. Di ba? Kasi kawawa ka eh. Nakakalungkot po na mapapahamak ang tao at nakulang tayo ng paalala. Hindi ba? Sabi niya, kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko ay ang aking mga kainahan. Sabi niya. Bakit? Because of God's grace. Next. Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Yesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit, isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. O bagamat, dumadanas siya ng mga ganong mga persecution, kahirapan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen. May ginagamit ang Diyos na tao para siya ay ayusin o iligtas sapagkat wala pa yung appointed time. Hindi ba? Kaya sabi ko, pag hindi pa oras ng kamatayan, hindi pa oras. Pero pag oras mo na, kahit anong gawin mo, oras mo na, wala ka na magagawa. Ang problema, hindi natin alam kung kailan. Kaya ang pinaka-the best na dapat natin gawin, abang tayo'y may buhay at may lakas, we must serve God for His glory. Amen? Serve God.
Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yung ating appointed time. Ang alam lang natin yung birthday natin. Pero yung death date, hindi natin alam. At hindi rin natin alam ang cause. Amen? Kaya laging prayer, Lord, sana yung natutulog lang ako. Yung hindi na magigising. At saka yung nananaginip ako na masarap. Na maraming ganun, di ba? Sabi ni Lord, gusto mo mag-enjoy talaga. Amen? Pangapat, panguli po, na kailangan po na dapat gawin to accomplish the purpose. Jesus needs to demonstrate miracle to accomplish His purpose. Yeah. Kasi sa prophecy, ang Messiah po ay gagawa ng mga signs and miracle. Yun yung evidence, yun yung authenticity na siya yung Christ o is the Messiah, the Son of God. Amen? Para maniwala yung mga tao. Unang miracle na ginawa niya, it turned waters into wine. Naniwala yung 5, di ba? Wow, and they believe in Him. Amen po ba dyan? Ebidensya, kailangan ng ebidensya. Tingnan niyo po. Because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem, at the Passover celebration, many began to trust in Him. But Jesus didn't trust them because He knew human nature. No one needed to tell Him what mankind is really like. Pero hindi siya basta nagtiwala sa mga tao sapagkat kilala niya ang puso ng mga taong yon. Ang problema dito, sa John chapter 2 na to, walang sinabing miraculous sign na ginawa si Jesus. Anong klase? Di ba? Pero meron siyang ginawa. Kaya nanampalataya ang marami. Nagtiwala sa Kanya kasi na siya nga ang Diyos. Siya ang Diyos. Amen? Ito yung sinasabi ng John 20:30. Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples which are not recorded in this book. Ayun. Kasi may makita talaga natin, meron talagang ginawa na hindi na sinulat. Siguro hindi na kailangan pa malaman. Di ba? Sapat na yan na malaman mo na may mga miracle na ginawa si Jesus. 8 lang yung sinulat dyan ni John Pero kung isusulat nga, di ba? Hindi nga daw magkakasya yung aklat na susulat sa buong mundo sa dami ng ginawa ni Jesus. Amazing, di ba? Kamangha-mangha. Sabi, walang tulog to. Tuloy-tuloy. Na pangangaral, pagmimilagro. Amen? Si Jesus po yan. Ang ating Panginoong Yesus nagbigay ng buhay para sa atin. Because of what they knew of Jesus from His miraculous signs, many came to believe in Him. Marami pong nanampalataya kay Kristo. Pero, ang gusto ni Jesus ay hindi ka nananampalataya dahil sa mga miracle na nakita mo. Ang gusto ni Jesus ay, kaya ka mayroong genuine conversion, not because of those miracle na na-witness mo, kundi naniniwala ka sa Kanya. Dahil marami pong namangha, naka-experience sa miracle, and still, hindi nagtagal. Dahil nakapokus lang sa miracle. Nung ayon, yung hindi na siya nagmi-miracle, ayaw na maniwala, hindi ba? Kasi mamamatay na sa krus. Yan ba yung tagapagligtas natin? Napa ako sa krus. Di ba? Para sa mga Kristiyano rin ngayon, kapag hindi sinasagot ang pananampalataya nila o yung kanilang prayer, nangihina na. Lord, may Diyos ba talaga? Lord, natidinig mo ba ako? Di ba? Ba't hindi mo tinutugon yung aking panalangin? There are times hindi natin alam, sinusubok lang ni Lord yung ating pananampalataya. At alam kasi ni Lord kung ano yung mabuti para sa atin. At alam naman natin, yung iniingi natin, dapat ay nagbibigay po ng kapurihan sa Diyos. Amen po ba dyan? At ang nais ni Lord, priority mo siya sa iyong buhay. Prioritize God. Gusto mo ng blessing, tapos hindi mo naman siya pinapansin. Hindi mo naman siya binibigyan ng alaga sa buhay mo. Option lang siya, di ba? Pag hindi mo na kaya, saka ka lalapit. Pero sabi ni Lord, prioritize me in your life. Amen? Dahil alam ko naman, hindi ka pa nagsasalita kung anong kailangan mo. Alam ko yan
Kaya lang gusto ko, makita mo sa sarili mo na talagang ikaw ay naniniwala sa akin. Kailangan mo kasi ma-prove mo sa sarili mo eh. Alam naman ng Diyos ang puso natin. Pero, ikaw din ang may strengthen pag ginawa mo isang bagay at natupad, ikaw ang lumalakas. Dahil sa gagawin mo, sumamba ka man, maglingkod ka man, walang mawawala sa pagka-Diyos ng Diyos. Pero sa iyo may mawawala. Amen? Mawawala yung blessing sa iyo. Always remember, walang mawawala sa Diyos kung sumunod ka o hindi. Pero sa iyo may mawawala. Siya'y mananatiling Diyos at kailanman hindi magbabago. Ang kailangan lang po natin, manampalataya at sumunod at alamin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba dyan? Amen. Tayo po lahat ay tumayo at ito po yung ating conclusion. At pasalamatan natin ang Diyos sa ating buhay. Ito po yung conclusion. I will fulfill the purpose of God in my life by means of obeying His words for His glory. Pakibasa nga po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. I will fulfill in my life by means of obeying for His glory. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Salamat, Lord, dahil tunay na ipinaalala mo sa amin ang purpose mo sa buhay ng bawat isa na narito na yung mga anak. Lord, may kanya-kanya kang layunin sa bawat isa. Tulungan po, Panginoon, malaman namin o malaman nila ang layunin mo sa kanilang buhay upang ito ay maipamuhay nila ng maayos-ayos sa iyong kalwalatian. Patuloy mo po silang gabayan sa araw-araw, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pag-aaral, paghahanap buhay, pagkilos sa araw-araw na ginagawa nila. At ang lahat ng ito ay ginagawa ayon po sa iyong kadakilahan at sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong puspusin ang iyong banal na espiritu ang bawat isa, baguhin ang puso, upang malaya po namin masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay, makasunod sa iyong mga tuntunin, makasunod sa iyong mga prinsipyo, upang magbigay po ng kasaganahan, kapayapahan at kagalakan sa aming mga buhay. At ikaw po ang madakila sa aming mga buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagsamantalang pag-iwalay, lagi nating isipin, ipanalangin, alamin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At ang kapayapahan at kagalakan ay nasa atin na. Umayo tayo ng may mabagong buhay sa buong linggong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless po.